Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip, sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa kwento sa ating mabuting balita ngayong araw na ito, kung saan nagbabalik sa isipan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang kanya pong mga ginawa, mga desisyon ng kanya pong ipapatay si Juan Bautista. Sa psychology, meron po tayong parang tinatawag na yung transference. Minsan, either natutuwa ka o nagagalit ka sa isang tao dahil naita-transfer mo sa kanya yung ilang mga bagay tungkol din naman sa ibang tao. Kaya nga dito ang sabi, pinapatay niya na si Juan Bautista, pero bakit parang sino itong napapabalita na si Jesus na parang si Juan Bautista, parang si Elias, parang isa sa mga propeta? May mga bagay po talaga sa ating buhay na kahit itago pa natin, ay lalabas at lalabas ito. Lalo tigit kapag nakikita mo ang isang katangian, maganda man o hindi, doon sa ibang tao. Di ba, pag mayroon tayong mga karanasan na parang wala naman siyang ginagawa sa iyo, pero nagngingit-ngit at kumukulo ang dugo mo sa tuwing nakikita mo siya o kaya naririnig mo siya. Meron din namang tuwan-tuwa tayo na kinagigiliwan natin kasi nakikita natin sa kanya yung either itsura, ugali o kahawig nung taong kinagigiliwan mo din. Yun nga lang, kadalasan, ang mas pinagtutuunan natin ng pansin ay yung mga taong nagpapakulo ng dugo mo. Hindi mo nga lang maharap, hindi mo nga lang makumpronta. Kahit ang sarili mo, hindi mo makumpronta. Kasi talagang may mga bagay tayong ginawa na hindi ito matatakasan hanggat hindi mo ito itinatama o kaya naman pinagsisisihan. Minsan sa mga magulang, na ipapasa ninyo yung sama ng loob sa inyong mga anak. O kaya naman kapag yung anak ninyo nagiging parang ugali na kinaayawan mo, kaya nahihirapan tuloy na maging maayos ang ugnayan o yung relasyon sa isa't isa. Ito yung tinatawag din natin na multo ng nakalipas. Mumultuhin tayo. Walang sa atin, walang karma-karma. Hindi tayo nabubuhay sa ganyang paniniwala na kinakarma tayo. Kundi lahat ng ito ay bahagi at resulta ng atin pong mga desisyon ng mga karanasan natin sa mga nakalipas. Kapag sinabing, ay, kinakarma na yan, hindi. Ngayon pa lang nagmamanifest, ngayon pa lang nagkakaroon ng
nakikita natin yung epekto at resulta lalo tigit ng mga maling desisyon natin. Ngayong araw na ito ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz at ang iba pang mga kasamang naging martir. Naging matingkad lang si San Lorenzo Ruiz para sa atin dahil si San Lorenzo ay kapwa Pilipino natin. Lumaki dito sa Binondo, naging ama ng 3 anak, naging asawa, at dahil sa maling paratang, na siya po ay naakusahan ng pagpatay, kaya tumakas kasama ng mga misyonero doon sa Japan. Pero doon sa Japan, ganun pa rin, Hinanting pa rin ang nakalipas para subukin ang kanyang katatagan. Kaya nang siya po ay tinotorture at sinasabing isuko ang kanyang pananampalataya, may mga pagkakataon na halos isuko niya na talaga. Pero namumulat sa katotohanan kung kaya habang siya po ay pinapahirapan, sinabi niya na kahit 1,000 buhay meron man ako, iaalay ko pa rin ito sa Diyos. Ngayon, ginugunita natin at lagi nating inaalala ang kanya pong paninindigan, ang kanyang katapatan. At yun yung magandang maalala natin sa bawat isa. Yung mga katangian ni San Lorenzo na laging magpapaalala kung paano tayo dapat maging tapat sa atin pong pananampalataya. Hindi imposible. Si San Lorenzo Ruiz, isang laiko, isang ordinaryong ama at asawa na pwede palang mapabilang sa mga hanay ng mga banal. Kahit pa pugutan ng ulo, katulad ni San Juan Bautista sa ating ebanghelyo, na ipapatay man sa walang kakwenta-kwentang dahilan, ay hindi pa rin isinuko ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Amen?